Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos na buhay. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? At ito ipapaliwanag po sa atin ng salita ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, chapter 2, verse 1. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Tandaan po natin, ano ba yung itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa katotohanan? Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, no, panghawakan natin yung katotohanan na ating narinig kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, para tayo ay mamuhay sa katotohanan, dapat alam natin na si Kristo yung katotohanan. Basahin natin dito sa mga sulat ni Juan, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Malinaw po na si Kristo po yung katotohanan. Kaya po dapat tayo mamuhay ayon sa katotohanan. Kaya dapat po ang ating pamumuhay at pananampalataya ay nasa katotohanan. Sapagkat may ganito pang mga salita ng Panginoon na mababasa natin sa aklat ng Salmo, mula sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Kung ito papansinin po natin, no, kung tayo po'y nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Tandaan po natin, para makita natin ang katotohanan, hanapin natin ang Panginoon. Ano ho? Paano natin ito makikita, ang katotohanan, at paano natin ito isa sa pamuhay? May ganito pa tayong mababasa sa aklat pa rin ng Salmo 25:5. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. So, kailangan nagpapaturo po tayo sa Panginoon ng katotohanan. Tuloy pa natin ang talatang ito. Dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. Tandaan po natin, yung katotohanan ang siyang magliligtas sa atin. Sapagkat nasa Diyos po ang katotohanan na siyang magliligtas sa atin. Ngayon, magpatuloy pa tayo sa pagbabasa sa aklat pa rin ng Salmo 43:3. Paliwanagan ninyo ako at turuan ng inyong katotohanan upang ako'y magabayan pabalik sa iyong templo sa banal na bundok. Alam niyo po, spiritual po ito. Yung banal na bundok, ito po yung tinutukoy na kung saan ay sa kaharian ng Diyos. Yung banal na bundok po yun ay isang lugar na kung saan ay maibalik tayo sa piling ng Diyos sapagkat tayo nahiwalay at namuhay sa kasinungalingan. Kaya dapat natin malaman na tayo ngayon ay alamin ang katotohanan. Magpaturo tayo para mamuhay tayo sa katotohanan. At ito, basahin natin itong Kawikaan 22:21. Sa pamagitan nito ay malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Alam niyo po dito sa ating challenge, no, na kung saan ay nagsasalita tayo ng katotohanan para maabot natin yung mga taong kulang sa pangunawa. Para malaman yung katotohanan, kaya nga dapat nagsasalita tayo ng katotohanan. Sapagkat doon sa mga magtatanong sa atin, ano, ay maibigay po natin yung katotohanan nais nilang malaman. Ngayon, sa mga sulat pa rin ni Isaias ay ganito ay basahin din natin. Halik kayo, mga lahi ni Jacob, mamuhay tayo sa katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos po ang nagbibigay o ang Panginoon ang nagbibigay ng katotohanan. Kaya hinihikayat po tayo kahit tayo ay hindi lahing Israel, ano, sapagkat dito sa talatang ito, no, yung mga Israelita ay hinihikayat na pag-aralan yung katotohanan para mamuhay sa katotohanan. At alam naman natin, kung ating tutularan ang pamumuhay ng mga Israelita na namumuhay sa katotohanan,
gano'n din po tayo na makakalapit sa Diyos na mamuhay sa katotohanan. Tandaan po natin, ang pinagmumulan po ng katotohanan ay ang Panginoon. Kaya ang unang tinuruan yung kanyang bayang Israel. At tayo namang hindi bayan ay maturuan din ng kaparaanan na mula sa Diyos. Ngayon, para maintindihan natin, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, ito ang kanyang pananalita na mababasa natin dito sa Mateo 13:12. Ito po ay isang pananalita ng ating Panginoong Hesus para maintindihan natin. Ang sinasabi po dito sa mga sulat ni Mateo, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Dito ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesus. Ano po? So kailangan nating sundin yung mga katotohanang narinig natin mula sa Panginoon. Kaya sinalita ito sa atin ng ating Panginoong Hesus at hindi lang yan na kung saan ay nabasa natin sa kasulatan. Idagdag pa rin natin itong nakasulat pa rin po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 19. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Tandaan po natin, no? Yung pong katotohanan ay naipahayag po o naihayag na malinaw sa mga taong susunod sa kanyang kalooban. Sapagkat yung mga taong hindi susunod sa kalooban ng Diyos, kaya yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, no, aalsin pa yung karunungan na meron sa Kanya. Pero yung taong nakakaunawa sa katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Nakita po ninyo? Kaya kailangan natin alamin yung katotohanan. Uulitin ko po ang ating topic. Ano ba yung katotohanan? Sapagkat itong katotohanan na pinag-aaralan natin ay isang bagay na makakalapit tayo sa Diyos kasi namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ito, idagdag pa rin natin sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, no? Dito sa, balikan natin yung 2 Corinthians 11:6. Maaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan, at iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. So malinaw po maging si Apostol Pablo, kahit hindi siya magaling magsalita, itinuturo niya yung katotohanan. So, ganun din po dito sa ating channel, maging si Brother Owen, kahit hindi po marunong ito o hindi magaling magsalita, at alam naman natin, nasa panig tayo ng katotohanan. Kaya po tayo nagsasalita ng katotohanan. Walang kasinungalingan. Kaya nga po, pag meron po tayong nakikitang mali, nagtutuwid tayo ng katotohanan. Kaya nga po, sa channel nito ay pawang katotohanan ang sinasabi. Ngayon, nagpatuloy po tayo at puntahan natin yung ikalawang Korinto 13:8 sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Kailanman ay hindi kami gagawa ng labag sa katotohanan, kundi ang naaayon lamang sa katotohanan. So dapat ganito po tayo. Kung tayo matuturuan ng salita ng Diyos na mamuhay sa katotohanan, alam naman natin ang ating ginagawa ay pawang katotohanan. Kaya ang channel na ito ay nasa panig ng katotohanan at wala sa kasinungalingan. Ngayon, magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Sapagkat sa mga sulat ni Apostol Pablo, marami tayong matututunan. Magpatuloy tayo sa pagbabasa sa kanyang mga isinulat. Dito naman sa aklat ng Galacia, no? Ito po ay masasabi nating sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya basahin natin. Dito sa chapter 4 verse 16, ito ang inilagay niya sa kanyang mga sulat. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? Alam niyo po, doon sa mga hindi nakakaintindi at nakakaunawa ng katotohanan, kapag ikaw'y nagsalita ng katotohanan, nagiging kaaway pa nga. Akala nga nila, yung iyong pagsasalita ng katotohanan ay isang bagay na hindi nila matanggap. Katulad ko po, nagsalita ako ng katotohanan, para bang para sa kanila,
yun ay kasinungalingan. Ay wala naman tayong nilalabag na utos ng Diyos. Pawang katotohanan lang ang ating sinasabi. Ang inyong pansinin yung mga taong gumagawa ng paglabag sa utos ng Panginoon. Katulad ng malalaking iglesia na nagtayuan ngayon, na kung saan ang kanilang mga itinuturo ay paglabag sa utos ni Kristo. Nakita po ninyo? Yun po ang hindi gumaganap ng katotohanan. Samantalang ako po ay isang bibigay ng mga impormasyon na nakasulat katulad po nito, no? At marami akong nabasa sa ating comment section na para bang naging kaaway ko sila sapagkat ako'y nagsalita ng katotohanan. Ano? Sabi ni Apostol Pablo, ganoon din ang kanyang kalalagayan sa kanyang kalahing Hudyo o Israelita. Na ang sabi ni Apostol Pablo, naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? O maging itong kanyang pinuntahan dito ay may kasama siyang mga hindi Hudyo na dating kasama niya sa pangangaral at yung iba ay sumasalungot na rin sa katotohanan. Kaya dito natin masasala yung mga taong ay hindi namumuhay sa katotohanan. Akala nga nila na sila'y nasa katotohanan pero nilalabag pala nila. Ngayon magpatuloy pa tayo para maintindihan natin. Dito pa rin po sa Galatia 5:7, sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, basahin natin. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? O ito po, di ba? Na dati namumuhay sila sa katotohanan. O di ba? Mabuti yung ginagawa. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, sino daw yung pumigil sa pagsunod sa katotohanan? Masama ba ang sumunod sa katotohanan? Ang mga taong nalilinlang at nadadaya, yung mga hindi panig sa katotohanan. Sapagkat si Kristo yung katotohanan. Nakita po ninyo? Ngayon, ilinaw pa rin natin sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, dito naman sa sulat naman niya sa mga taga-Epeso, chapter 1, verse 13. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Tandaan po natin, maging tayo na mga hindi Hudyo, kung nakarinig tayo ng katotohanan, napabilang na tayo kay Kristo. Kaya dapat tayo nagsasalita ng katotohanan. Ituloy natin. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang Banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Tandaan po ninyo, ang Banal na Espiritu ang naging gabay at patnubay ng bawat mananampalataya para magsalita ng katotohanan. Yan ang ating tatandaan. Kaya salamat doon sa namumuhay, doon sa mga naturuan dito sa channel nito, ipamuhay natin yung katotohanan. Magsalita tayo sa mga tao ng katotohanan. Walang kasinungalingan, At ngayon, idagdag pa rin natin ito. Punta naman tayo sa chapter 4, verse 15. Sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, si Kristo yung pangulo ng bawat mananampalataya sapagkat sinusunod natin yung katotohanang narinig natin sa Kanya. Kaya tayo mamuhay sa katotohanan. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, sa halip manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. O idagdag pa rin natin ito, Punta naman tayo sa verse 25. Diyan din po sa aklat ng Epeso. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. O, di ba? Katulad ko po, nagsalita ako ng katotohanan para sa inyo. Nagsasalita ako ng katotohanan para mataniman tayo ng mga salita ng katotohanan na kung saan yung aral at turo ni Kristo ating ipamuhay. Ituloy natin at ulitin natin para mas malinaw. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. So malinaw po,
Kaya tayo po ay magsasalita o magsasabi ng katotohanan sa ating mga kapatid. Ano po? Kaya doon sa mga taong na hindi naliliwanagan sa katotohanan, ayaw nilang magsalita ng katotohanan. Kaya mga kapatid, bawat isa sa atin ay magsalita ng katotohanan. At idagdag pa rin natin itong Efeso 5:32, kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. So malinaw po, yun po ang pagsasalarawan na ugnayan natin kay Kristo kung tayo po ay namumuhay sa katotohanan. Ngayon, idagdag pa rin natin itong sa Efeso. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Nakita po ninyo? Kaya kailangan natin yung katotohanan. At para tayo ay maging matibay. Alam natin yung panangga sa dibdib, ito ay isang pagpapatibay at hindi tayo panghinaan ng loob. Ano po? At ngayon, sabi pa dito sa Pilipos 3:16, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan natin. Ito po ang malinaw na ating narinig kay Apostol Pablo, no? Ang mahalaga po ay magpatuloy tayo. Ano? Ipagpatuloy natin na sinusunod natin ang katotohanang natutunan natin. Kaya tayo magsasalita ng katotohanan. Balikan natin yung Efeso 4:25. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Sa ibang salin, basahin natin. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. So malino po, kailangan magsalita tayo ng katotohanan. So salamat pong muli na kung saan kung may natutunan po kayo na yung ating pong pinag-aralan dito sa ating channel, ano ang katotohanan? Ipamumuhay natin ang katotohanan sapagkat yung mga aral at turo ni Kristo na ating natutunan, iyon ang ipamumuhay po natin. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sumainyo po ang biyaya at pagpapala. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat. God bless you po sa inyong lahat.